Nasa linya na po natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wala pong iba kundi si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po sa Super Radio DCWB. Ay Isa, magandang umaga at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Opo, Congressman, kung sakasakali ba na anuman ang mangyari sa Senado bukas, magkaroon man ng kudeta o anuman, kayo po'y pupunta doon para saksihan yung may posibilidad na yan. Magko-convene na po yung Senado bilang impeachment court. Bukas ng umaga, mga alas 10, kami po ay magpupulong muli para i-finalize kung kami po ay pupunta ng hapon. But as we speak, nandoon po yung malaking posibilidad na kami po ay pumunta. Kasi hindi required na pumunta ang mga kongresista bilang prosecutors doon sa pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Tama ho ba, Congressman? Normally, pagka nag-set into order na ang impeachment court, kami po ay dapat imbitahan at tanggapin ng Senado. But wala pa po kaming natatanggap na imbitasyon. Kaya since sinabi naman po ng ating bagong halal na Senate President na sila ay magkukonvene na tomorrow, so kami po ay pupunta na. Yun po yung pinag-aaralan namin. So, bukas ng alas 10, ipa-finalize namin kung itutuloy namin ito. Opo. Yun nga po no, Congressman Chua, dun po sa kasulukuyang sitwasyon sa Senado, yun nga po matapos yung nangyaring putukan doon, nitong Miyerkules ng gabi, yung napapaulat na kudeta o pagpapalit muli ng liderato ng Senado, sa palagay niyo ho ba makakaapekto po ito sa proseso ng impeachment? Inaasahan po natin na hindi magbabago ang kanilang pagtingin at hindi ito maapektuhan ang proseso dahil unang-una po ito ay kanilang constitutional mandate. So, at inaasahan naman din po natin na ang ating bagong Senate President bilang isang abogado ay mataas po ang kanyang paggalang sa ating konstitusyon. Opo. So far po ba ano ho yung ginagawa niyo mga paghahanda po, sir, para po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Since kami po ay nahalal lamang nung Wednesday, kami po ay sa ngayon naghahati-hati ng mga articles kung saan kami po ay mag-a-appear at dedepensa. At bukod po dito, nasa proseso po kami ng pagbe-vetting ng mga tutulong sa amin, ng mga private lawyers or private prosecutors under our direction and supervision. Kaya nga po, ito po sa ngayon, yan po yung mga pinaghahandaan namin. At siyempre, pinag-uusapan din po namin yung mga possible na legal obstacle na po pwede rin po namin harapin. Opo. Sa inyo po, Congressman Chua, ano po yung napunta sa inyo na articles of impeachment? Well, hindi pa naman po to final, pero lumalabas po, 3 article po ang anong assignment po natin. Ano-ano po ito? Yung sa ill-gotten wealth, yung sa confidential fund at saka dun sa bribery. I see. Kanina po nabanggit nyo, vetting po kayo sa mga posibleng makasama doon sa inyong team. May vetting process din po sa mga posibleng testigo naman na ihaharap po ninyo sa impeachment trial. Opo, kasama rin po yan. Hindi po ibig sabihin na porke yun ay nilabas na nung nakaraan dun sa Justice Committee, ito ay ilalabas namin. So, pag-uusapan pa namin kada isa po na mga ipepresenta namin pagdating po sa trial. Opo, pero kasama po doon si Ramil Madriaga, yung nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Duterte. Kasama po siya sa ibebet namin. I see. Opo. Go ahead. Ang tanong ko po, Congressman Chua, kasi ang Senado ho, nagpalit ng liderato, ang unang naging duda, talagang pinunteriya mapalitan ng leadership para maharang yung impeachment ng yung pagkakaroon po ng impeachment trial. Pero ito na, naglabas na po naman po ng abiso ang Senate President na magko-convene tayo as impeachment court. Kayo po, gaano kayo kakumpiyansa na talagang matutuloy ito? Magko-convene talaga as impeachment court at magkakaroon ng paglilitis? Siguro bigyan muna natin ng benefit of the doubt ang ating bagong halal na Senate President. Kagaya nga po ng kaninang binanggit ko, siya po isang abogado at mahusay na abogado. Kaya
ako naniniwala yung kanyang paggalang at kanyang respeto sa ating saligang batas ay napakataas. Opo. Pero kasi pero ito ipupush ko lang to. sige, go. Ayan, okay. So naniniwala po kayo doon. Pero bilang siyempre po ano kayo sa prosecution, gusto niyo maipresenta yung mga ebidensya, confident kayo sa mga ebidensya ninyo. Kaya lang politika pa rin 'to, di ba? Political exercise pa rin nga ito. Doon po sa naging boto sa Senate presidency, sabi preview na ito nung malamang na Yung maging 13 votes. boto. Oo. For or against the Vice President's conviction or acquittal. So 13 po yung bumoto kay Senate President Alan Cayetano. Ang kailangang boto para makonvict ay 16. So kung wala kang 16, hindi makukonvict. Hindi ho ba kayo pinanghinaan ng loob doon? Diba, At hindi nyo kinakabahan? natatanong ang sarili nyo na ipupush pa ba natin ito? O olats din naman to, matatalo rin naman. Alam po ninyo sa lahat po ng mga naging impeachment trial, nagsimula po talaga lahat ng walang sapat na bilang. Ang pagkakaalam ko po, nung panahon po ni Chief Justice Corona, nagsimula po sila, 7 lamang ang senador na sang-ayon dito. Pero nung nagkabotohan na, nung naipresenta na lahat ng ebidensya, umabot ito ng 20. Kaya, Kasi na-encourage tayo yung po, mga tao sa mga naipresentang ebidensya. Kaya ako po naniniwala na napakalaki po ng papel ng taong bayan at lalong-lalo na po ang media, kagaya po ninyo, nabantayan po ito pong impeachment complaint. Kasi itong impeachment trial, kasi po ito lamang ang paraan para makakuha po tayo ng hustisya na patas. Opo. Paano po, kanina nabanggit naman natin na si SP Cayetano, siya na yung nag-announce na magko-convene nga yung Senado bilang impeachment court. Pero what if may ibang mga senador po, Congressman Chua, na gagawa ng paraan para harangin po yung magiging proseso? Kasi naalala ko din po, di ba, no, sa pagkaka-archive noon ng articles of impeachment, yung ilang sa mga senador na bumoto noon pabor doon sa pag-archive, nakaupo pa rin po ngayon sa Senado. Kaya nga po kanina binanggit ko na isa po yan sa paghahanda namin na yung mga possible na mga legal obstacle na kakaharapan namin, isa po yan sa mga pinag-uusapan namin. Opo. Kasi may mga previews na mga balita na mayroong mga kakampi or supporters ni Vice President Duterte na di umano gagawa ng paraan para po mapigil ito pong impeachment. So kayo po, pinaghahandaan niyo po ito talaga? Tama po kayo dyan. Kaya nga po, isa po yan sa mga pinag-uusapan namin kung ano mga possible na mga legal remedy na gagawin po namin. Opo. Congressman, nung mga nakalipas na araw lang, nagtataka lang po kami kasi 'di ba inelect po ng plenary, ng House plenary, yung pong 11-man prosecution panel na haharap nga po sa sabak dyan sa impeachment trial. Pero marami pong nagtataka, bakit po kasama doon sa lupon si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na bumoto po ng abstain doon po sa pag-approve doon sa articles of impeachment and resolution. Kayo po, ano pong masasabi niyo rito, sir? Well, una-una, yung plenaryo naman po ang pumili sa kanya, kaya nire-respeto po natin yan. At ito naman po hindi first time na nangyari. Doon po sa nakaraang impeachment po dati, sa impeachment po ni Chief Justice Corona, kung hindi po ako nagkakamali, si dating Congressman Fariñas ay hindi rin bumoto o pumirma doon sa impeachment. Pero naging parte po siya ng prosecutors or panel of prosecutors. Kaya hindi naman po ito bago. Okay. So wag pong, kumbaga, wag question wag haluan ng intriga. Tama po ba, Congressman Opo. Chua? As long as tinanggap po niya yung kanyang tungkulin, tinatanggap po namin siya. Kasi alam po ninyo, malaking bagay din sa amin si Kit dahil kung maalala po ninyo, nung 19 Congress, parte rin po siya ng panel of prosecutors. Yes. So yung familiarity po niya dito sa kaso ay nandoon na po. Opo. So far po ba, last few questions na lang, Congressman Chua, no? So far po ba, marami na rin po ba kayong mga private prosecutors, and magtatalaga din po ba kayo ng tinatawag na mga impeachment manager o kaya ng mga impeachment spokesperson? Tama po kayo dyan. Sa ngayon nga po ay hindi pa po namin pwedeng i-divulge kung sino-sino po yung mga to kasi marami po dito mga volunteers at nasa proseso pa po kami ng pagbe-betting. Ayun. And with that po, kasi may tanong ka pa? Ayun. With that po, Congressman Chua, para din namin kayo maabala. Maraming pong salamat sa inyo po laging panahon sa amin dito sa Super Radio DCW. Thank you, sir. Lagi po kayo Thank you, sir. mag-ingat.
Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much po. Yan po si Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Sasabihin ko sana see you po sa Hilingan, walang pinong